Hello po ulit mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat at sa ating lahat. Pinagpala tayo ng Diyos dahil tinawag na naman niya tayo para makinig, mag-aral at magbasa ng kanyang salita. Pero unahin po natin ang manalangin para samahan tayo ng ating Diyos. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit, muli kaming nagpupuri sa iyo at nagpapasalamat. Salamat dahil Lord, narito na naman kami para makinig at mag-aral ng iyong salita. Muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, Lord. Buksan niyo ang aming mga puso at isipan para lubusan namin maintindihan ang iyong sasabihin na naman ngayong umagang ito. Samahan mo rin po ako, Lord. Turuan mo rin po ako, Lord, para lahat ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita. Ama, salamat po sa umagang ito, sa pag-aaral na ito na tagumpay dahil kasama ka namin, Lord. Salamat po, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit. Muli ka namin pinupuri at pinasasalamatan sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, Lord. Sa matamis at makapangyarihan pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko na naman po, isang pinagpalang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Bago po ako mag-umpisa ng aking sharing ngayong umagang ito, ay aniyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe, paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat po. Mga kapatid, ang aking share ay dito pa rin sa John chapter 14. Pero verse 15 na po hanggang 24 ang aking i-share sa inyo ngayong umagang ito. At ulitin ko lang din po, dito po ako magbabasa sa ang Biblia Pinoy version po yung aking babasahin na aking i-share ngayon. Kasi baka magtaka yung iba bakit ganun yung version. Ano po, ang Biblia dito, ulitin ko lang. Ang Biblia Pinoy version po, ito po siya. Ito po. Ito po yung aking yan, yung aking ginagamit ano po na pagbabasa para mas medyo magaan, mas medyo mas lalo nating maiintindihan kahit na yung makakapagbasa na medyo bata-bata ano po ay maiintindihan niya yung aking sinishare ngayong umagang ito. At ito nga po, ulitin ko lang, John chapter 14 verse 15 hanggang 24 po yung aking isishare sa inyo. At ito po ay may pamagat na ang pangako ng Holy Spirit. Ang pangako ng Holy Spirit. Nag-umpisa na po tayo. Kung mahal niyo ako, susundin niyo ang mga utos ko. Kakausapin ko ang Ama na ipadala ang Holy Spirit sa inyo para lagi niyo siyang makasama o para lagi niyo siyang makakasama at tutulungan kayo. Siya ang Espiritu na nag-re-reveal ng katotohanan tungkol sa Diyos. Hindi matatanggap ng mundo o hindi matatanggap ng mundo ang Holy Spirit kasi hindi siya nakikita o nakikilala ng mga tao. Pero kilala nyo ang Holy Spirit kasi kasama nyo siya at siya ay nasa inyo. Pag alis ko, hindi kayo mauulila, babalik ako sa inyo. Sandali na lang at di na ako makikita ng mundo, pero makikita nyo ako, mabubuhay din kayo kasi buhay ako. Sa araw na yon, malalaman yung nasa Ama ako, nasa akin kayo, at nasa inyo ako. At verse 21, kung mahal nyo ako, tatanggapin at susundin nyo ang mga utos ko
Mamahalin ng tatay ko ang nagmamahal sa akin. Mamahalin ko rin sila at magpapakilala ako sa kanila. Sabi naman ni Judas, hindi si Judas Iscariote, paano yun Lord? Ipapakilala mo ang sarili mo sa amin pero hindi sa mundo. Sinagot siya ni Jesus, susunod sa mga teaching ko ang mga nagmamahal sa akin. Mamahalin sila ng tatay ko, tapos pupunta kami ng tatay ko sa kanila at mamumuhay kami kasama nila. Pero yung mga hindi nagmamahal sa akin, hindi sila sumusunod sa mga teachings ko. Hindi galing sa akin ang mga naririnig niyong teaching, pero galing ang mga ito sa Ama na nagpadala sa akin. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos, mga kapatid. At yan ang sinasabi ngayon sa ng ating Panginoong Hesus ngayong umagang ito, dahil ito ang sinabi niya sa kanyang mga disipulo nung siya ay malapit nang bumalik sa Ama, nung malapit na siyang bumalik sa kanyang kaharian. At dito nga, unang-una pa lang sinasabi sa atin, kung mahal nyo ako, susundin nyo ang mga utos ko. Kung mahal nyo ako, sabi ng Panginoong Hesus, susundin nyo ang mga teachings ko, ang mga itinuturo ko. Kaya kung mahal natin ang ating Panginoong Hesus, susundin natin ang lahat ng kanyang sinasabi, kanyang mga inuutos, yung kanyang mga teaching na iniwan sa atin sa pamamagitan. Ito nga po, dito sa Biblia, nababasa natin ito. Naririnig natin ito sa mga teaching, naririnig nyo sa akin na kahit ito ay talagang devotion ko lang, mga kapatid, dahil hindi naman ako dito nagpipreach. Ano po, ito ay sharing lang. Pero hindi lang ito kasi salita ito ng ating Diyos, no? Nagsishare ako ng salita ng ating Diyos sa aking devotion, sa every day na pagbabasa ko ng salita ng ating Diyos, at kung ano yung revelation nito sa akin, kung ano yung tinuturo nito sa akin, yun po ang aking sinishare sa inyo. At sabi ko nga po sa mga ibang video ko, na kung kayo ay babasa rin ng galing sa puso nyo, kung uunahin nyo manalangin bago magbasa ng salita ng ating Diyos, meron din kayong matatanggap na revelation, at yan din ay pwede nyong i-share sa iba, mga kapatid. At marami pa dyan na talaga nagsishare ng Word of God, magaganda yung kanila. At masasabi kong sa akin ay isang simpleng sharing, pero ito ay galing din sa salita ng ating Diyos. At ito nga po, dito sa chapter 14 verse 15 hanggang 24, na kung susunod tayo sa ating Panginoong Hesus, sa kanyang mga katuruan, mahal natin siya. Susunod tayo sa kanyang sinasabi na mahalin natin ang ating Diyos, mahalin natin ang ating kapwa, na kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Yun ay pagpapakita ng pagmamahal natin sa ating Panginoon. Diba? Utos niya yun na mahalin ng Diyos ng buong puso at kaluluwa, buong pag-iisip, at mahalin ng kapwa ng kagaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na dyan, syempre, pag sinabing mahal, no, hindi tayo magiging madamot sa iba. Diba po? Gagawa natin siya ng mabuti, hindi tayo magsasalita ng pangit o nakakasakit sa kanya. Yan yung mga pagmamahal. Ano po, kahit na siya ay nakagawa ng hindi maganda sa atin. Halimbawa, ang isang tao nakagawa sa atin ng hindi maganda, nasaktan tayo, pero tayo ay nagpatawad, tayo pa rin ay nagpakumbaba. Mahal natin ang Diyos, kasi ganyan ang ginawa sa atin ng ating Diyos. Binigay niya yung anak niya, nakaisa-isa, at ganyan din ang pagmamahal ng Panginoong Hesus na ipinakita niya nung nandito siya sa lupa. Kaya ito ang gagayahin natin, yung magmahal, magpatawad, at magpakumbaba. Huwag din natin pagsasalita ng hindi maganda yung ating kapwa, at huwag natin isusumpa ang ating kapwa. Kasi baka mamaya hindi po para sa kanila. Yung sumpa natin, sa atin po yun babalik, sa atin po yun mangyayari. Kaya kung ano man yung nasabi, nagawa, ipinakita, ano po, magpapatawad po tayo. Kung nasaktan tayo, lapit tayo sa Diyos.
hingi tayo ng tulong, na turuan tayo na magpatawad, matanggap natin yung mga sinabi na hindi naman totoo o nakasakit sa atin. Hingin natin ito sa ating Diyos ng tulong, ng gabay. Lahat pwede nating hingin sa ating Diyos, sa ating Amang Diyos na nasa langit. At ito nga ang sinasabi ng ating Panginoon, kung susunod tayo. Masasabi natin masasabi ng ibang tao ay nagmamahal sa Diyos. Kasi lahat pinipilit niyang sundin, lahat pinipilit niyang gawin. At yung banal na Espiritu na kaloob ng ating Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, siya yung magpapaalala sa ating mga nababasa, sa ating mga naririnig ng mga preaching, na salita ng ating Diyos. Siya ang banal na Espiritu magpapaalala sa atin. Sabi sa ganitong salita, sabi sa napag-aralan mo, sabi sa nabasa mo, ito ang dapat mong gawin. So maaalala natin yun. Kaya dapat activate ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. At sabi pa nga dito, mga kapatid, sa verse 21, kung mahal nyo ako, tatanggapin at susundin nyo ang mga utos ko. Mamahalin ng tatay ko ang mga nagmamahal sa akin. Mamahalin ko rin sila at magpapakilala ako sa kanila. Yun nga po, sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng pagbabasa natin, malalaman natin yung ginawa ng Panginoong Hesus para sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Di ba po, binigay niya yung buhay niya sa ating lahat? Di ba po, pinako siya sa krus, namatay siya. At pagdating ng pangatlong araw, nabuhay siya, binuhay siyang muli ng kanyang Ama. At anong pang ginawa niya? Na kahit gano'n na nangyari sa kanya, pinahirapan siya, hindi siya nagsumbong, hindi siya nagsalita ng masama sa ating lahat. Kundi, sabi pa niya, patawarin mo po sila dahil hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Di ba po? Yun yung pagmamahal, labis na pagmamahal sa atin ng Panginoong Hesus. At nung nabuhay siya, di ba, wala siyang sinabihan, ikaw nga ganun, ikaw nga ganito, ganitong ginawa niyo sa akin. Di ba? Wala siyang sinabi. Nabuhay pa siya dito sa lupa noon. At nagpakita pa siya ng mga miracles and wonders. Pinaalala pa rin niya yung mga inuutos niya, sinasabi niya na galing sa salita ng ating Diyos, pinaalala niya. At binilina niya yung kanyang mga disipulo na i-share, alagaan tayo sa pamamagitan ng kanyang salita. At nung bumalik siya sa langit, sa kanilang kaharian, nagpadala pa ang kanyang Ama ng Holy Spirit na magpapaalala ng lahat ng kanyang sinabi, inuutos. Nagpadala siya para yun ang magpaalala sa ating lahat. Di ba napakabuti ng ating Panginoon? Talagang doon pa lang makikita natin ang yung tunay na pagmamahal niya sa atin. At ulitin ko lang, sa pagtatanong nila, sinagot siya ni Jesus, susunod sa mga teaching ko ang mga nagmamahal sa akin. Mamahalin sila ng tatay ko. At tapos pupunta kami ng tatay ko sa kanila at mamumuhay kami kasama nila. Pero yung mga hindi nagmamahal sa akin, hindi sila sumusunod sa mga teachings ko. Hindi galing sa akin ang mga naririnig niyong teachings, pero galing ang mga ito sa Ama na nagpadala sa akin. So galing talaga sa Diyos yung mga lahat ng sinabi ng Panginoong Hesus, lahat ng turo ng Panginoong Hesus nung nandito siya sa lupa. Galing sa Diyos Ama yung kanyang tinuturo, at nandito nga po sa Biblia yung kanyang mga tinuro sa kanyang mga disipulo, at kung ano pa yung mga ginawa niya, yung mga miracles and wonders, makikita natin yun, mababasa natin, maririnig natin yan sa salita ng ating Diyos. At yan ang dapat nating pag-aralan, isabuhay, at i-share natin sa ibang tao para malaman din ng mga tao yung pagmamahal ng Panginoong Hesus sa ating lahat. Sabi pa nga niya, mamumuhay siya sa atin
di ba? Papasok siya sa atin para talagang mamuhay tayo ng maayos, matuto tayong magpatawad, magmahal sa ating kapwa, matututo tayong tumulong sa ating kapwa. Dahil kailangan natin ang salita ng ating Diyos, hindi lang ngayon, kundi habang nabubuhay tayo. At dapat itong malaman ng ating mga mahal sa buhay. Dapat itong malaman ng lahat ng tao para sila rin ay makakilala ng lubusan sa ating Diyos, sa ating Panginoong Hesus, para sila rin ay makatanggap ng kaligtasan na nanggagaling sa Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pagtanggap natin ng buong puso't kaluluwa sa ating Panginoong Hesus na ating maging personal na tagapagligtas. Dapat yan malaman ng tao, dapat yan matanggap ng lahat ng tao sa mundo para sila rin nga, sabi ko nga kanina, para sila rin ay maligtas, para pagbalik ng Panginoong Hesus dito, kasama sila, kasama tayong kukunin niya para dalhin dun sa kanilang kaharian. Amen and amen. At yan po ang aking sharing ngayong umagang ito, mga kapatid. Dapat mabasa natin ito araw-araw para din lumakas yung ating loob. Maging matapang tayo sa pagharap sa buhay na to. Kakayanin na natin ang lahat dahil kasama natin ang Panginoong Hesus. Siya yung magagabay, siya yung magtuturo sa atin. At yung banal na Espiritu, ipapaalala niya yung salita ng ating Panginoong Hesus para lumakas nga yung ating loob, para mas tumibay tayo sa ating pananampalataya sa ating Diyos Ama, sa ating Panginoong Hesus. Mga kapatid, muli tayong mananalangin, ipagpapasalamat natin ang pag-aaral na to, ang pagbabasa ng salita ng ating Diyos at yung pagkausap niya sa atin, ipagpapasalamat natin ito. Samahan niyo po ulit ako, magsiyo po tayo. Aming Ama sa langit, muli kaming nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyo, sa iyong mga salita na aming narinig, nabasa, napag-aralan ngayong umagang ito. Salamat po. Muli mo po kaming kinausap, muli mo po kaming pinaalalahanan. Salamat po. Ama, una humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga kasalanang nagagawa araw-araw, simula noon hanggang ngayon, sa aming mga maling naiisip, nasasabi, nakikilos, napaplano. Patawarin mo po kami, Lord God. I pray na lahat ng aming gagawin, iisipin, sasabihin, ikikilos, paplanuin, ay maging tama at nakalulugod sa iyo, Father God. Samahan mo po kami, Lord, para hindi na kami magkamali. Samahan mo po kami para hindi na kami maligaw, Lord God, ng landas. Samahan mo po kami para hindi na po kami magkasala. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po sa iyong salita na aming napag-aralan. I pray na totoo kami magmahal sa inyo, Lord God, na galing sa aming mga puso at kaluluwa, Lord. Mamahalin ka namin, papakinggan namin ang iyong mga salitang naririnig, yung aming mga nababasa, isa sa buhay namin, Lord God, at ibabahagi namin sa ibang tao. Sa tulong niyo, Ama, sa tulong ng Panginoong Hesus at sa tulong ng banal na Espiritu, magsishare kami ng iyong salita para sila rin ay makakilala sa inyo ng maayos, ng tama, O God, at sumunod sa iyong mga salita at tanggapin ang kaligtasan na ino-offer niyo, Lord God, sa lahat ng tao sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Salamat, Lord, for all the blessings, guidance, protection na kahit kami makasalanan pero patuloy pa rin ang inyong biyaya, pagpapala, kaligtasan ay pinagkakalob sa amin. At salamat sa pagdinig mo at pagtugon ng aming mga panalangin. Napakabuti mo po sa amin, Lord. And I pray, Lord God, na sa lahat ng may sakit at karamdaman, I pray na sila po ay yung pagalingin, palakasin, Lord God. Sa mga walang trabaho, I pray magkaroon na sila ng trabaho. Dun sa mga nagpe-pray about business nila, I pray maging
maayos ang business nila, at yung mga wala pa magka-business sila, Lord God. Yung mga pamilya na nasira, nawasak, nagkaroon ng problema, Lord, I pray, muli mo silang ayusin at buuin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Sa mga ministry, Lord God, na pinagkatiwala mo sa amin, I pray, Lord God, na mag-multiply kami, magpatuloy kami, Lord God, na maghayag ng iyong salita, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po sa lahat, Lord, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal. Salamat po sa lahat ng pagpapala na ibinibigay mo po sa amin. Salamat po dahil magtatagumpay kami lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magiging maayos ang aming buhay, ang aming pamilya, aming mga mahal sa buhay at mga kapatid sa pananampalataya. Nagiging maayos, masaya, masagana, payapa at tagumpay ang aming buhay. Lalo-lalo na ang iyong bansang pinili, ang Israel, Lord God. Magpapatuloy na ang kapayapaan sa kanilang bansa. Magiging maayos na ang kanilang bansa, magiging masaya na, magiging matagumpay ang kanilang bansa. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Lord, maraming salamat po ngayong umagang ito sa iyong salita na aming napag-aralan. Salamat at ito po'y nagtagumpay. Salamat po, salamat po, salamat po. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat sa ating Diyos dahil tinugon niya na ang ating panalangin. Salamat sa ating Diyos. Salamat din sa pakikinig niyo mga kapatid. Nagbasa tayo, makinig tayo ng salita ng ating Diyos at isabuhay natin ito. God bless po sa inyong lahat at God bless po sa ating lahat.